Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok number 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. And syempre po, hingi po muna tayo ng gabay mula po sa ating Papa Jesus. Poong may kapal sa gitna po ng mga suliraning sunod-sunod at tila walang hanggan sa aming mga panukat, lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob. Palakasin po ninyo ang aming mga loob kapag kami napapagod at patatagin din po ninyo lalo ang aming mga pananampalataya kapag kami ay nagdududa at punuin ang aming mga puso ng kapayapaan. Lord, gabayan mo po kami sa bawat desisyon at hakbang. Gayon din po ipaalala po ninyo sa amin na may wakas ang bawat pagsubok at may liwanag na naghihintay matapos ang mistulang dilim. Tinataas rin po namin sa inyo simula kabuuan hanggang dapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa konsepto ng tapang, hindi kawalan ng takot, kundi paglalakad sa kabila nito. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado. Naku, buwan po ng mga puso at araw ng mga puso. February 14, 2026, Happy Valentine's po sa mga talaga namang araw-araw umiibig at talagang ngayong araw na ito ay naipaalala pa po sa ating lahat. Especially for the prayer that we just shared with all of you this morning. Kung sino po yung tunay na source ng ating kagalakan ng mga puso po natin na enables us, Lord. Thank you for enabling us to love people, Kahit sino sa buhay po natin. Lalong-lalo na po yung mga talagang we deem na mahal po natin. Pero for everyone po, as the Lord is encouraging all of us to live at peace, to live at peace with each other. Wala pong ibang lakas na may kaya lalo na dun sa mga po natin, yung pinagmamatigasan natin ng puso, yung mga kapwa po nating talagang hindi po natin, kumbaga sa pang-araw-araw nating lengguwahe ay hindi natin matansya, po. Pero ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang naggagabay po sa atin na lawakan ang ating mistulang maliit na puso. Kung titingnan po natin yung muscle ng puso natin, sabi nila, di ba, pag clinose po natin yung fist natin, ganun po yung natin, size ng heart. But then, sa kakayanan nga po sinasabi natin just now, malaki yung capacity natin lahat to love sa pamilyang ito na binuo ng ating Panginoon. And thank you, Lord, for that ability para po mas maging banayad yung ating pagbabahagi ng inyong mga purpose sa bawat isa, sa pamamagitan ng bawat isa. So, yan nga po, hindi lang romantic po yung ating kinikilalang form ng pag-ibig
Pero of course sa ating modern yung ating ginagalawang mundo, ito nga po yung ating nakikita sa paligid. Hindi po may iwasan na siguro on your way, even days prior po ay nariyan na yung ating mga symbolisms, kumbaga, na nagpapakita. Physical symbolisms po na affection natin, pagmamahal sa ating mga nililiyag. O, hindi po ba? Ang haba po, no? Pero yun nga po, you get the gist of it. And welcome po once again sa ating episode. It's Season 8, Episode 7 for Maunlad na Pilipino. Once again, dito pa rin po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. And sa mga kaka-tune in pa lamang ay accessible po tayo via online streaming. Kindly check, baka po kami dito, yung oras namin, kamusta ba yung reception sa inyong lugar, kung nasan man po kayo, let us know. That would be dzas.febc.ph. At gayon din po sa Facebook, kung kayo po ay may device nakakonekta sa internet, it would be 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa mga may radio po, no, hindi tayo papahuli dyan. Sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. And we would love to greet lahat po ng ating mga listeners. Thank you so much po for leaving your messages, and we're about to read them one by one. Starting off with Ma'am Annabel Rasi Ayo. Mabuhay ang joy of urban farming from QC Barangay, Balingasa. Thank you so much po. Definitely, we love this agriculture-related projects po na pinangungunahan po ng ating mga local government units. Thank you so much. And I'm sure many LGUs po are, kumbaga, may ganitong klaseng mga proyekto na talagang makes it accessible for people na madama po, kagaya po na nabanggit ni Ma'am Annabel, yung ating kaligayahan, or ayun, sa play of our of the QC mayor's name, yung kaligayahan na yun sa pag-urban farming. So thank you so much po for sharing. Magandang umaga din po kay na Susana Salibia Corsilles, Tadeo or Annabel Tadeo. O, di ba, hinuhulaan ko na po kasi parang nung mga nakaraang episode po, may nag-enlighten sa atin na binaliktad yung pangalan na sa Facebook. So, ito, pinagpalit yung surname at yung first name. Ayan, good morning din po. Blessed morning kay Ma'am Malu Manahan. Ganyan din po kay Ma'am Delia Antalan Nool. Effie Remitar, magandang umaga po. Ganyan din po kay Evangeline Manggubat. Elma Dinapo Soriano. Blessed morning po sa lahat ng kaagapay. Magandang umaga din po kay Marisa. Sana hindi po baliktad ang inyong apelido, pero ito po ang nakasulat, Sinugbuhan. Yun. Medyo nakakaano po yung ating mga pangalan sa Facebook, pero yun nga po, we are thankful for your comments. Also, blessed morning, Mirazon Abad Calderon. Some of our messages. Good morning, share na po while listening on PM Radio. Thank you for this agriculture program. Mula po iyan kay Sir Epifanio Salvador. Nag-improve po yung ating mga message. Sir Epifanio Salvador, thank you so much po. While still urging others to share our program, this means so much po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. And good morning po kay Ma'am Marilu Barbosa de Osera, gamit ang account ng kanyang anak na si Richard Graham de Osera. Good morning to all. Ma'am Ella, shout out din as well to Sir John Enriquez. Ayun na nakikinig po sa atin ngayong umaga. Good morning at mga classmate dito sa MNP. Yan. Talagang meron na po kayong samahan dito, no po? Kami po inyong mga, kung okay lang po sa inyo, yung medyo guro na figure. Kung kayo po yung magkakaklase, ano po? Magandang umaga po, class. God bless us all. Thank you so much po sa inyong mensahe. Masayang umaga po ng Sabado at sa lahat ng KMNP. Salamat po sa inyong programa. God bless po sa lahat. Galing po ito kay Ma'am Rosa Arigin. Thank you so much po, Ma'am Rosa. Magandang umaga. Kay Ma'am Nora Cancela nag-iwan ng kanyang mensahe. Good morning po, MNP. God bless po. Gayon din po, blessed morning po, Ma'am Ella, and to all MNP listeners. Mula po ito kay Ma'am Mel Supat.
Thank you so much po, Ma'am Mel. Good morning po sa inyo. Sino pa? Oh, we have lots of messages. Thank you so much. We still have one from Sir Ronald Young saying, God is good all the time. Wonderful and victorious Saturday morning, everyone. At blessed Saturday morning, Ma'am Ella. Mula po ito kay Sir Nestor Ballesteros. Blessed Saturday morning, Ma'am Ella, at sa mga kasama. Mula naman po ito kay Ma'am Liwayway Atienza. Mula po, ito, si Ma'am talaga ang nagturo sa akin ng technique, para maintindihan po yung mga tunay ninyong mga pangalan at mabati po kayo ng maayos. Si Ma'am Irene Salonga, good morning po sa inyo. She was saying, ayun nga po, calendar ko po na na-receive ko, pinadala po sa akin last month. Thank you so much po, and we do hope that you enjoy this year's calendar po. From, I would assume from the Department of Agriculture po, no, ma'am. Check nyo po yung mga stories, yung mga cooperatives, mga individual farmers perhaps. May mga representatives from the rice, corn, high-value crops, and livestock programs, the banner programs of the Department of Agriculture. Once again, thank you so much po. Mula naman po kay Ma'am Leonida Tela sa Rubio. Good Saturday morning po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng Maunlad na Pilipino listeners. Ayan na nga po. Happy Love Month. God bless us always. Hindi pa natin nabati si Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po, Miss Ella, at sa mga ka-agri at mga nakikinig sa MNP. And from Sir Federico Termulo Jr., maunad na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Salamat sa mga segment ninyo tuwing Sabado. God bless us all more. Maraming salamat po. And with that, we will share with you kung anong aabangan ninyo for this morning, and especially for the benefit of those na mag-walk through pa lang sa ating programa. Ano ba yung sinasabi nating aabangan sa araw na ito? Atin pong tunghayan ng kwento ng isang pamilya na matibay po at matatag sa kanilang sakahan. Makasama po natin ang owner ng Joros Farm in Barangay Tinampo sa Ligao sa atin pong Bicol Region. Sir Joe Obligacion, maraming salamat po, and as well as to Ma'am Gumamela Celes Beharin Rosas para po sa bahaging ito ng ating programa at koordinasyon po sa ating naturang panauhin. At bukod po dyan na itunghayan din ang Regions on the Go. Ito po yung mga masisipag nating farmcasters na every week po ay naghahatid sa atin ng updates mula po sa kanilang mga respective regions. And of course, ang ating unlad komunidad. Ito po ang segment natin na katuwang ang DA Philippine Rural Development Project. And of course, ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa program na Batid Ba Ninyo? Siyempre, yan po hatid namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters like we mentioned kanina lamang para po sa Regions on the Go. P20 Rice Project at Panalawigang Food Hub pinalakas sa Pampanga. Pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang pagpapatupad ng programang 20 Bigas meron na sa Pampanga. Isang pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa food security habang sinusulong ng pamahalaan ng mga akbang upang mapanatili ang mababang presyo ng bigas at palakasin ang ugnayan ng sakahan at pamilihan. Sa ilalim ng P20 Rice Project, maaaring makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang mga kwalipikadong sektor kabilang ang mga senior citizen, person with disabilities, solo parents, mga benepisyaryo ng 4Ps, magsasaka, mangingisda, transport workers at minimum wage earners, alinsunod sa mas malawak na agenda ng Administrasyong Marcos sa seguridad ng pagkain. Ayon kay Kalim Laurel, mula nang inilunsad ang 20 Bigas meron na, ay nakapagtatag na ito ng 508 P20 rice sites sa buong bansa. Nakapagsilbi ng mahigit 2.6 milyong kabahayan at napalawak sa lahat ng 82 na lalawigan kabilang ang mga piling malalaking lungsod sa bansa. Ang programa ay magpapatuloy hanggang Hunyo 30, 2028 upang matiyak ang tuloy-tuloy na akses sa abot kayang bigas sa ilalim ng agenda ng Bagong Pilipinas. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
Mel Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa. Proyektong pangmodernisasyon na trading hub inilunsad sa Oriental Mindoro. Personal na pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang pagpapasinaya ng dalawang malaking proyekto sa Victoria Oriental Mindoro na naglalayong itaas ang kita ng mga magsasaka, bawasan ng mga post-harvest losses at tiyakin ang seguridad ng pagkain sa isa sa mga pangunahing lalawigan nagsusupply ng pagkain sa bansa. Tampok sa nasabing paglulunsad ng Oriental Mindoro Trading and Consolidation Facility, isang 33.5 million na pasilidad na pinondohan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang 966.75 square meter na hub ay magsisilbing sentrong bagsakan, imbakan at bilihan ng mga ani upang hindi barati ng mga magsasaka ng mga middleman. Mayroon ang pasilidad ng 18 trading stalls, storage areas at mga loading bay upang mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto mula bukid patungong mamimili nang hindi nasisira. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mga magsasaka ng mas maayos na ugnayan sa mga institutional buyers at maging sa mga online platform. Kalinsabay nito, inilunsad din ang Provincial Demo Farm at ang Provincial Agriculture Center na nakatuon sa pagpapataas ng halaga ng mga ani o value adding. Ang mga pasilidad na ito ay nilagyan ng mga modernong teknolohiya gaya ng dehydrators, vacuum fryers at baking systems para sa agri-processing. Tampok din ang food trip mobile processing truck na kayang magproseso ng mga sobrang ani tuwing peak season para hindi ito mabulok. Pati na ang solar-powered greenhouse na gumagamit ng hydroponics para sa tuloy-tuloy na pagtatanim ng high-value crops. Ang PAC ay magsisilbing Agri-Incubation Center na katuwang ang OMTCF upang matiyak ang maayos na daloy ng supply base sa pangangailangan ng merkado. Samantala, buong suportang ipinahayag ni Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas sa inilunsad na pasilidad ang mga proyekto ng lalawigan na layong mapadali ang pag-access ng mga magsasaka sa merkado. Sa kabilang banda, pinalawak din ng DA ang benteng bigas meron na rice project sa buong lalawigan sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Sa kabilang banda, pinalawak din ng DA ang benteng bigas meron na rice project sa buong lalawigan sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo na inaasahang magbibigay benepisyo sa humigit kumulang 70,000 mamamayan. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve E. Velicaria Guevara, ang pagpapalawak na ito ay napapanahon dahil sa paparating na anihan sa buwan ng Marso kung saan sapat ang supply sa mga bodega ng National Food Authority para sa distribusyon. Bukod dito, nagpahayag din ng buong suporta ang pamahalaan ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa NFA at Food Terminal Incorporated upang matiyak ang maayos at mabilis na makakarating ang murang bigas sa mga target na benepisyaryo sa buong lalawigan. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Mayan Villarde mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Idinaos kamakailan sa probinsya ng Cebu ang Municipal Agriculture and Fishery Investment Forum 2026 o MAFIF na dinaluhan ng halos 1,000 partisipante galing sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang mga partisipante ay mga local government units kagaya ng mga mayors, vice mayors, sangguniang panglungsod, municipal agriculturists, mga kawani ng Department of Agriculture sa Central Office at mga regional offices nito, kasama din ang mga commodity experts, mga pribadong sektor sa agrikultura at pangisdaan na dumayo pa sa Cebu upang lumahok sa 3 araw na MAFIF. Ang forum ay pinangunahan ni DA Undersecretary Asis Perez kung saan ibinahagi niya ang layunin nito ang masiguro ang pamumuhunan ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Saad niya na makahulugan ang pagdaos ng MAFIF sa Cebu dahil sa taas ng pangailangan nito ng pagkain dahil sa lumalaking populasyon dahil ang Cebu ay isang industrial hub. Dagdag niya, araw-araw kailangan natin ng mga magsasaka at mangingisda dahil araw-araw tayo ay nangangailangan ng pagkain at 25% ng mga manggagawa ay galing sa sektor ng agrikultura at pangisdaan o 10 milyon ng mga manggagawa ay mga magsasaka at mangingisda. Mayan Villarde nag-uulat mula dito sa Department of Agriculture, Central Visayas. Isinagawa ng Department of Agriculture sa rehiyon ng Davao ang kauna-unahang Provincial Rice Techno Forum sa Davao del Sur. Katuwang ang mga provincial at municipal local government units, pribadong sektor at mga kooperatiba. Layunin ng aktibidad na magkaisa ang mga magsasaka ng palay, mananaliksik, agronomista at mga katuwang na seed companies upang magbahagi ng kaalaman, karanasan at hikayatin ang paggamit ng hybrid rice technologies para sa mas mataas na ani.
Lumahok dito ang 6 na pribadong seed companies, 2 seed cooperatives mula sa rehiyon ng Davao at 20 fertilizer at fertilizer-related na mga kumpanya. Bukod sa pagsusuri ng ani, nagsagawa rin ang DA11 Research Division ng sensory taste test sa mga palay na ginamitan ng iba't ibang pataba at binhi mula sa iba't ibang kumpanya. Ayon kay Regional Executive Director Macario D. Gonzaga, ang mga sinubukang teknolohiya ay hindi lamang teorya, kundi praktikal, epektibo at angkop para sa pagpapalawak ng inisyatiba para sa mga produksyon ng palay. Itinatag ang mga technology demonstration areas na may kabuuang 28.95 hektarya sa Barangay La Suerte, Bagumbayan at Kauswagan, Matanaw, Davao del Sur, na binubuo ng 41 entries na may sukat mula 0.50 hanggang 0.90 hektarya bawat plot. Sa kabuuan, itinampok ng PRTF ang 14 na hybrid rice varieties na may malaking potensyal para sa pagpapalakas ng produksyon ng palay sa rehiyon. Ito po si April May Kadungog mula sa Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Davao Region, nag-uulat. Nagpahayag ng kanilang interest ang tribong Mamanwa at Higaonon dito sa Caraga Region na makiisa sa Mindanao Inclusive Agriculture Development Project or MIADP upang maisulong ang agri-development sa kanilang komunidad. Ito ay sa ilalim ng Kanti 048, ang Mamanwa Indigenous Cultural Communities or ICC ng mga bayan ng Bakwag, Claver, Higagit at Tubod, Surigao del Norte. Gayon man ang Kanti 252 na siyang higaonon ICC ng mga bayan ng Buena Vista, Nasipit, Carmen at Las Nieves, Agusan del Norte. Kasunod nito, naisagawa na ang orientation para sa nasabing mga Kanti upang maintindihan at may sa puso ng mga IP leaders at community members ang project framework, eligibility requirements at ang proseso ng implementasyon. Inilatad ni NCIP Provincial Officer Andrew Salas ang MIADP partnership katuwang ang NCIP upang masiguro na protektado ang Indigenous People's Rights or IPR. Ang MIADP ay isang proyekto ng Department of Agriculture katuwang ang World Bank na naglalayong matulungang maiangat ang antas ng buhay ng mga IP communities dito sa Mindanao. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ipinapakilala po natin sa ating episode ngayong araw na ito. Kasama po natin ang may-ari ng Joros Farm na matatagpuan sa Barangay Tinampo, Ligaw City, Philippines po. Sa Bicol po ito, no, sir? Yes, ma'am. Opo. And atin pong makakasama sa ating programa ngayong araw na ito, si Sir Joe Obligacion. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Yes, magandang umaga po, Ma'am Ella. And sa lahat po ng nakikinig ng programa ito, good morning po sa inyong lahat. Ayun, we are so happy, Sir Joe, kasi and also shout out din po sa mga kasamahan natin sa DA Agriculture and Fisheries Information Division ng DA Central Office, kina Mamela Beharin Rosas, na katuwang din po natin sa ating pag-produce din po ng storya na ito, hindi lamang dito sa platform natin ngayon, Sir Joe, but also dun sa official publication po ng DA Central Office, which is UAG Trends. So, para lang makilala pa po tayo, kasi of course, tayo po hindi nabaguhan sa pag-guest po sa mga programs natin, especially sa Bicol Region. Hello din po pala kay Ma'am Love, atin pong Information Officer po sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Regional Field Office 5. Ayan ang para clear and parang alam nyo po kung saan kayo lalapit, like sina Sir Joe siguro for partnerships and collaborations. And ito na nga, without further ado, Sir Joe, kwento nyo to, kwento ng farm nyo, paano po or kailan nagsimula ang Joros Family Farm? Yes, bago po lahat, good morning again. Ako po si Mr. Jose Obligacion. So yung Joros Farm po ay mula sa pangalan ko at sa pangalan ng aking may bahay, si Rose Rossini. Doon po nanggaling yung pangalang Joros Farm. Kami po ay nag-start actually po, 2009, nag-start na po kami. We started warming up farmers po. Hindi po kami farmers by profession. My wife is a registered nurse.
Ako naman po ay nasa electrical engineering profession. So, it was 2009, our deciding factor na mag-engage kami sa farming. Kasi may na-inherit po akong 1.3 hectares of agricultural land. So, yun po. So, we started 2019 until po pagdating ng 2015, officially, we became a licensed business entity as Joros Farm. Yun po ay legal na nakarehistro na sa aming city licensing division. Okay. So, sir, ano po, no? Masasabi natin na malayo kasi hindi nga ito yung first profession ninyo ang farming or sa agriculture sector. Pero, ayun, nabanggit nyo, minana po yung lupa. And, for that, nagkaroon po ba kayo ng assessment or para may ganun na po ba tayong knowledge na ano ba yung itatanim dito or ano lang yung nagustuhan nating itanim at ano itong tanim na ito? Okay, sige. Ano po, ganito po yung nangyari. Yung wife ko po, after years of work dito sa Manila, we worked like 20 years, sabi ng wife ko, yung lupa na minana ko doon sa Bicol, walang nagtatanim. So, bakit hindi natin subukan magtanim? Ang nangyari po nung dumating kami, talagang blanco po eh. Wala kaming alam. We started zero sa farming. Ang ginawa po namin is pumunta kami ng DNR. We requested like 300 mahogany trees and nara. Just to start up lang, nagtanim kami ng maraming kahoy without being guided kung paano. So natanim namin yan at tumubo siya. And Was it easy po with DNR? Hello po sa mga colleagues natin sa DNR. Well, actually po, we'd like to thank DNR for that kasi it's very surprising for them na meron pa palang nagkukusang mag-walk-in sa atin para mahumingi nito. Kasi po, ang sabi namin ng wife ko noon, hindi man tayo matutong magtanim, at least matuto tayong tumulong sa kalikasan. Magtanim tayo ng puno. So, yun po yung start. Tapos po, while doing so, yung wife ko po, she decided to stay na sa Bicol for good. Sabi niya, may iwan na lang ako rito. Magtatanim ako kasi it's a challenge. Ang challenge po sa amin, mahirap po eh. Kasi from our profession to become a farmer, mahirap talaga. We tried reaching out people until napunta kami sa isang training, siya, yung wife ko, sa isang training ng Agricultural Training Institute. Yes. So that started everything. So shout out sa mga taga ATI Region 5. Kay Ma'am Elsa. Yan, hi, Ma'am Parrot. Elsa. Hi Ma'am Elsa. Magandang good morning po. At dito nga po parang kumbaga, domino effect na po, no? Simula nung nagkaroon lang kayo ng intent to help yung environment natin without knowing yung kung anong crops siguro yung ifo-focus natin. So, with the help po, nagkaroon na tayo ng interaction with the ATI po, ATI Regional Training Center in Bicol Region, ay ano na po yung mga primary trainings na nakuha natin at ano yung na-inspire nating itanim na from that? Okay. So, yung we started, actually, my wife started training under organic agriculture production. So, nagkaroon siya ng idea how organic agriculture is being processed, being implemented, and it gave her the interest kasi may kinalaman ito sa health issues and environmental protection. So, naging advocate po kami ng organic farming. Yung training po niya started 2011. Naging sunod-sunod po yun hanggang 2014. Yeah, successive po yung mga trainings continuously binigay ng ATI at saka ng DA. So, out of that po, kasi nasa Manila pa ako noon, I really see to it that every weekend umuwi ako sa kanila. Tapos, sinasama niya ako dun sa mga training. Without me... Hindi naman kayo napipilitan, sir. Without me knowing, nung una po, talaga napipilitan lang kasi nasa construction business. Oo, iba pa yung iba pa yung mindset. Yes. Tapos, hindi ko alam, nung sinasama niya ako, it was her idea na ma-impart niya sa akin yung learnings niya. So, I appreciate that during every after training, kahit nakatayo lang ako, binibigyan ako ng certificate ng DA, sabi ko, wow. Yun. So, nasali ako doon sa programa. Hanggang kalaunan na... Hanggang ng 2015 po, we decided na i-register namin kasi there was already demand of organic products in Bicol. And come to think of it po, wala pa that time certified organic farm sa buong Bicol. So,
Kami po pinakauna. May ano kayo, title Yeah. holder, ika nga. Yes, ma'am. So, we started producing herbs. Kasi po, herbs is nowhere to be found in Bicol, especially culinary herbs that time and medicinal herbs. So, nag-isip kami ng paraan na hindi kami makikipag-compete doon sa ibang farmers. Ano ang pwede namin itanim? So, nalaman namin na wala palang herbs doon. So, we started herbs like 80 varieties of those, and nag-hit po yun sa market, sa mga hotels, sa chef, even sa DA. Our first client is Department of Agriculture. So thank you again, DA. At magbabalik po ang ating talakayan kasama sina Sir Joe. Actually, yung kanyang sinano, yung kwento po ng kanilang family farm makalipas ang ilang sandali. Oh, oh. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan. Para sa kinabukasan, huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa ay kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari-buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng ang NOAA. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nagbabalik po tayo sa mga na Pilipino kung saan kasama nga po natin right now si Sir Joe Obligacion, ang owner ng Joros Family Farm sa Barangay Tinampo, Ligao, Bicol Region. Nakakatuwa po no, kasi based on dun sa nakwento nyo so far, wala pa kayong idea nung nagsistart kayo dun sa inyong lupa, tinaniman ninyo ng mga punong kahoy, tapos nag-training kayo na agriculture related. Sa mga nakikinig po natin siguro isang impression din na nakuha ko dito sa sinishare niyo Sir Joe so far is that parang willing tumaya po ang mga government agencies natin sa inyo as long as nagpapakita kayo ng interest ninyo to join and to participate in the trainings,
Yan, kasi kung hindi kayo magta-tap din, parang hindi din Useless. makaka-penetrate sa gusto nyo mangyari, yung ating mga health na which is always right. Nakakatawa lang kasi parang sabi nyo nga kanina, parang joking lang po siguro, no? Parang light to take it a bit lightly. Parang tumayo ka lang, ay may nauwi ka. Yes. Certificate. Actually po. So, di ba, parang hindi mo not knowing na eventually, parang it would be in the long run na makakatulong sa'yo talaga. So, kami po, ganito po yun. Yung pag-start talaga ng farming, it's very hard for us. Kasi po, financially, we started zero. Yung mga earnings namin from Manila, we started investing doon sa farm, out of scratch. And we were not able to get support from the neighborhood. Wala po talaga si stranger kami. So, we see to it that for every challenge na tinatanggap namin, halimbawa may mga negative sides, tinitingnan namin kung paano mo overcome yon. So that's how we acquire milestones out of that mga downfall. So nakita po ng DA yung pagpupursige nun. We did not manifest anything from them except the training. So doon lang namin na-appreciate na hindi pala sayang yung pagsisikap ng Department of Agriculture doon sa mga training. Kasi may mga kababayan tayo, just to attend training lang for the certificate. Out of that, wala na. Lang. Yes. But kami po, to be honest, doon lang kami nag-concentrate sa organic agriculture until now. So, that's it. We make most out of it. Hindi sayang yung training ng DA and sabi nga natin, seryosohin natin doon sa mga nag-a-attend. It's not really for that certificate lang. You will earn something. Tapos, we're very thankful kasi ang DA, meron silang eye for potential farmer leaders. And spokesperson and trainers. Magagaling yung mga taga ATI po ng kumbaga sa panabong magaling mga liskis po. Yes po. Nako, mga terminologies po natin na related po sa no. Anyway, Sir Joe, naalala ko lang kasi parang you mentioned 20 years either si Ma'am Ross Hini po ba or Yes. kayo po in the corporate or yung previous We're po? both, yes. Oh, parehas. Opo. Here in Manila. Opo. Parang naisip ko lang itanong sa inyo, didn't you wish you did agriculture or parang pumasok kayo in agriculture sooner? Actually po, ganito po yan. Everything, kaming mag-asawa, naniniwala kami, everything has its own purpose. Noong 2009 po, my wife got a severe asthma dito sa Manila. So, she has to settle somewhere else na walang pollutant. The only thing we had is the farm area na wala, it's zero. So, nag-settle kami doon. We started small bahay kubo for that. So, just after 2 weeks, the day after dumating kami, nawala yung asthma niya. Sabi niya, I'll be staying here for good. Umuwi na kayo lahat. Solo na lang ako rito. Bahala kayo. Kasi gusto niya, everybody wants to live. So, ang nangyari po, na-convince niya yung bunso na doon na tumira. I ended up 3 of my sons with me here in Manila. But every year, since puro sila lalaki, they look for their mom. So, on the next year, 2010, umuwi yung panganay. 2011, umuwi yung third son ko. Yung second son was left here to finish his college. So you yun po have talaga. 3 sons? Four 4 sons. 4 sons po. So, ayun na nga po, pumapasok na tayo dun sa members of the family, sir. Nag-venture tayo sa herbs and may element din talaga dito na gusto nating i-fulfill yung yung parang, yun nga kay Ma'am Ross na Yes. dun sa asthma niya. Health. Yes. And para po sa inyo, kasi recognize po yung Joros farm as, of course, farm family or farming up. Kayo po ay farming family kasi parang lahat nga po kayo. Even your sons po ba? Are involved? Yes, ma'am. Ganito po. My eldest son right now, by the time na umuwi siya sa Bicol, his 4th year civil engineering student. Yes. Nung umuwi siya po doon, nag full-time farming siya with her mom. Tapos, nag-aaral siya ng civil engineering. Ngayon po, licensed civil engineer na siya, civil structural engineer, but he's still engaged dun sa farm operation, especially dun sa infrastructure namin, and sa sales, magaling po yun sa research. And the second son is tapos siya ng business administration. He's now a trainer of organic agriculture, and nagawa din namin siyang magka-interest sa agrikultura. Dati po nasa Central Bank siya nagtatrabaho. Nang umuwi siya doon ng 2017, ayaw niya. But, everything is a blessing. Nung nagka-COVID, wala ko siyang choice.
to become a farmer. So that's the end of it. The third son po, when he graduated high school, he wants to be a mechanical engineer. Ngayon, nag-isip kami ni Mrs. ko, sino yung magtutuloy ng farm later. Sabi namin doon sa third son namin, you could be an engineer, but you could also get involved with agriculture. So, nag-take po siya ng Agricultural and Biosystems Engineer sa Bicol University. Fortunately, 2 months after his graduation, pumasa po siya sa board exam. He's a licensed biosystem engineer na po siya. At special thanks po sa ating AG Trends team sa coordination po for this one ni Ma'am Gumamela Celes Beharin Rosas. Thank you so much, Mela, for coordinating po sina Sir Joe and including them over sa ating broadcast version. Abangan po yung kanilang mga related publications po. AG Trends is the official newsletter po ng DA Central Office. So, watch out po sa magiging feature din po about sa family ni, or sa life, sa farm ni Sir Joe, Obligasyon. And for this morning, nakasama nga po natin si Sir Joe, Obligasyon, ang owner ng Joros Farm sa Barangay Tinampo, Ligao, Bicol Region. Thank you so much po sa inyong panahon. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, narito po ang Unlad Komunidad o UK at katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Siyempre, hatid po sa atin. For this morning, we have Sir Joseph John Palarca. He is the Information and Advocacy Specialist from PSO Mindanao. And today, ito po ang ating UK. Sinimulan ang Caraga Coffee Festival noong 2023 na may layuning ma-promote at mapataas ang kalidad ng local coffee ng Region 13 at mapaangat ang kabuhayan ng coffee farmers at mapaunlad ang kanilang coffee value chain. Mula noon, ang Kasiklan Wheels Farmers Association Incorporated o CAUFI, isang beneficiary ng coffee enterprise sa project ng PRDP, ay naging regular na kalahok sa taunang coffee festival at patuloy na guuwi ng mga parangal sa coffee quality competitions ng nasabing aktibidad. Sa episode na ito ng Unlad Komunidad, mapapakinggan natin kay Anthony Buntag, miyembro ng CAUFI at founder ng Anton's Coffee Products, kung ano ang naging magandang dulot ng coffee festival hindi lang sa kanilang grupo, kung hindi sa lokal na coffee industry ng Caraga. Since pag-start sa Caraga Coffee Festival, si CAUFI is one of the active na mga participants sa atong Caraga Coffee Quality Competition. So, ang natabang gyud ana sa ato ang Caraga Coffee Festival sa ato ang association, unang-una is mas na-improve ang ato ang quality sa atong kape tungod kay mas nailaman ang atong association sa mga different agencies. So, natagaan ta og kaning more attention na tagaan tag privilege sa mga trainings, especially how to kining upgrade ang ato ang quality, unsaon nato pag-process og tarong ang atong coffee, then especially gitagaan po ta nila og opportunity na maka-join og mga dili lang sa ato ang regional na level sa mga competitions, but even sa atong national, sa atong PCE or Philippine Coffee Expo. So through the help of PRDP, naka-join ta dito sa national og mga different competitions and naka-attend po tag mga different expos and trainings. Kung mabantayan nato, ang coffee community sa Caraga is growing gid siya. Kumbaga padagan ang mga coffee shops, padagan pod ang mga mas nakaila na sa coffee quality. Through the help of kaning mga inani kaning mga pop-ups or mga coffee shops na naga-introduce og kaning Caraga Robusta. So, ang akong nakita dako gyud kayo og future. Ang dili lang sa ato mga kining ato mga coffee shops, but especially sa ato mga farmers na there's a hope in coffee farming. Dako gyud kayo og tabang ng mga inani para mas ma-elevate pagid ang kaning livelihood sa ato ang mga farmers, especially mga coffee farmers, na kumbaga mas ma-improve pa nila ang ilang production, mas mudagan ang production, at the same time ang price. So makita nato way back kaning before, ang coffee nag-start siya sa price, niabot siya sa presyo na 25 lang ang per kilo, but now niabot na siya ang ato ang fine robusta
ginapalit na gani og 600 and above per kilo. Labi na sa kani mga inani na mga competitions. So it's a big opportunity gyud para sa atong mga farmers just like us na maka-join na ning inani. So dili lang siya kumbaga it's a privilege also na maka-join sa inani. So in behalf sa muang grupo and sa mga farmers, mapasalamaton gid kaayo mi na niaaning mga inani ng mga event. Higit pa sa suporta sa enterprise sub-projects, ang pagtulong ng PRDP sa mga proponent group na makalahok sa mga coffee festival at competition ay nagbibigay ng mas malawak na oportunidad at tunay na nagpapaganda sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Mapagpalang Sabado mga ka-agri, eto na po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na simula noong 2003 ay nakabuo na ang DA Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o DA BAFS ng 421 Philippine National Standards o PNS na gumagabay sa produksyon, pagproseso, pag-iimpake, paglabel at distribusyon ng mga produktong agrikultural at pangisdaan? Pero ano nga ba ang PNS? Ang PNS ay mga opisyal na dokumentong nagtatakda ng malinaw na pamantayan upang masiguro ang kalidad, kaligtasan at kahusayan ng mga produkto. Ang mga ito ay binuo ng DA BAFS katuwang ang mga eksperto mula sa industriya, akademya at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Saklaw ng PNS ang iba't ibang aspeto ng agrikultura at pangisdaan kabilang ang una, ang product specifications o ang grading at classification ng mga sariwang gulay at prutas tulad ng talong, kamatis at kalabasa. Ikalawa, ang codes of practice gaya ng Good Agricultural Practices o GAP, Good Aquaculture Practices at mga pamantayan para sa organikong agrikultura. Ikatlo, ang paglalagay ng label at sertipikasyon upang masigurong tama at malinaw ang impormasyong nakalagay sa mga produkto lalo na sa organikong pagkain. At ikaapat, ang makinarya o mga pamantayan para sa ligtas at episyenteng paggamit ng makinaryang pang-agrikultura at pangisdaan. Mahalaga ang PNS hindi lamang para sa mga magsasaka at mangingisda, kundi pati na rin sa mga mamimili. Nagsisilbi itong gabay upang mapabuti ang produksyon at proteksyon upang matiyak na ang produktong binibili ay dumaan sa wastong pamantayan. Sa usapin naman ng kalakalan, malaking tulong din ng PNS upang maging mas kompetitibo ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas, lokal man o pandaigdigan. Bagamat voluntaryo, ang pagsunod sa PNS ay nagiging obligado ito kapag isinama sa mga teknikal na regulasyon o polisiya ng pamahalaan. At para sa nakaraang taong 2025, nakabuo ang DA BAFS ng 31 bagong Philippine National Standards, 10 para sa mga pananim, 6 para sa pangisdaan, 3 para sa pangkalahatang pamantayan sa pagkain, 3 para sa livestock at poultry, at 9 para sa makinaryang pang-agrikultura at pangisdaan. Sa pamamagitan ng PNS, patuloy na tinitiyak ng DA BAFS ang isang agrikulturang ligtas, dekalidad at handa sa hamon ng makabagong panahon. O ngayon alam nyo na ang tungkol dyan sa PNS na binuo ng DA Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o DA BAFS.
At iyan po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Muli, ito po si Ira Cruz. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga. Muli, maraming salamat po sa opportunity na mapaglingkuran po kayo sa pamamagitan ng MNP. Ito po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Pagbati po ng mga happy anniversary po sa ating mga katuwang na ahensya, ang ating Bureau of Plant Industry and as well as the Agricultural Training Institute para po sa ating pagkaing kaisipan. Mula sa unang aklat ng mga taga-Korinto, ika-13 kabanata, talata 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Mula po, once again, sa DA or Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ay may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP. And once again, thank you so much po sa aming DZAS family for helping us bring this episode to life sa inyo po. Thank you so much sa aming mga listeners. Kayo po yan. And with that, we invite you to join us again next Saturday, 5 to 6 in the morning. Together with everyone po na kasama sa paghahatid sa inyo na Maunlad na Pilipino, kabilang po si Binibining Ira Cruz, along with the men and women of DA AFI, DA Central Office, DA Regional Field Offices, ang aming mga katuwang sa Information Family, Regional Agriculture and Fisheries Information Sections. Lahat na po, Diyos mio. Lord, thank you so much for helping us sustain the program sa lakas po at mga diskarte, mga resources po. Thank you for this blessing that is the Maunlad na Pilipino, this episode. Thank you so much po. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ari ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si Ella Arsaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.